Nanawagan po ngayon ang Malacanang sa mga Pilipino na patuloy na isabuhay ang diwa ng EDSA. Tiwala po ang palasyo na magpapatuloy ang pagkakaisa ng lahat upang labanan ang kahirapan at isulong ang mga pagbabago tungo sa kaunlaran. Sa darating na Miyerkules, ika-25 ng Pebrero, ipagdiriwang ng bansa ang ika-29 na anibersaryo ng People Power Revolution sa ilalim ng temang ipagpatuloy ang pagbabago na nagsisilbing panawagan sa ating mamamayan na itaguyod at ibayo pang pasibulin ang naipunlang pagbabago sa lipunan. 29 na taon matapos matagumpay na mapatalsik ang diktador at wakasan ang diktadurya sa bansa, patuloy nating isinasabuhay ang diwa ng EDSA sa pamamagitan ng pagsulong at pagpapatupad ng mga konkretong aksyon upang maibsan ang antas ng kahirapan at pangunahan ang pagbabagong tatag ng mga komunidad na bumabangon mula sa trahedya at kalamidad. Gaya ng nailahad ni EDSA People Power Commission Commissioner Emily Abrera noong nakaraang Martes, pangungunahan ni Pangulong Aquino ang payak na paggunita sa anibersaryo ng EDSA. Natatampukan ng mga gawaing nakatuon sa pakikipagpulong sa mga kabataan at paglilimbag ng mga babasahin tungkol sa people power. Tulad ng nakagawian, magkakaroon ng wreath-laying ceremony na gaganapin sa Martes, ika-24 ng Pebrero sa libingan ng mga bayani bilang pagpupugay sa mga namatay na bayani na nakipaglaban upang matamo ang kalayaan, kabilang na ang mga kawal na nag-alay ng kanilang mga buhay noong 1986 People Power Revolution. Pangungunahan ni dating Pangulong Fidel Ramos ang wreath-laying ceremony. Kasunod dito, pangungunahan naman ni Pangulong Aquino sa Heroes Hall, Malacanang ang pagkilala at paggawad ng parangal sa mga natatanging samahan ng kabataan sa bansa na nagpakita nagpatunay sa diwa ng bayanihan sa pamagitan ng kanilang mga proyekto at programa sa ilalim ng ika-12 10 Accomplished Youth Organization o TAYO Awards. Katuwang sa gawaing ito ang TAYO Awards Foundation na patuloy na nagsusulong sa mga gawaing bayan sa nakalipas na 12 taon.